in Azam City. You're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. Once na makagraduate mo, dapat apply mo sa kasa. Kung asa mo palaro, dito na yun ang inyong palan. Okay? Sa mga criminology students, daghan kayo opportunity para sa inyo. Okay? Pwede mo mahimong bureau fire, penology o BGMP, parole probation, PDEA agent, Coast Guard, AEP. Sa AEP, daghan man mga Air Force, Marines, Army, daghan masuklan. Dapat, before mo mag-mature mayo, naunahan ninyo yung pagalingon na dapat abot ang time na peak sa inyong edad na dapat namin may trabaho. Di lang trabaho na ako na, dapat trabaho yung na permanent. Okay? Nakapasok kong servisyo akong edad, 21 years old, pinakabata. Muna ako, pasok kong mga kampo, bahalaan ko kaning high school. Ano? 21 years old. Sago na, kapasok servisyo, bata pa kayo. Okay, sa edad ko karon na 40, apit ako mag-20 years in service. Sayot ko mo retire. Kung kaluyas ginawa. Lalo na ako, maroon ako servisyo, abroad. Ano lang. Sa inyo dapat maging mature na mo dapat karon sa edad ninyo. Okay, nagsugod naman ang mana. Kaya hindi dali ra. Ang panahon, dali ra tayo. Pag-apply sa trabaho, dapat sa edad pa ka nga 20 to 30. Pero mas mayo kung 21 to 25 na nakitrabaho. Para pagkabot sa time, na maminyo na ka, at least, na kay stable job, makahimo na kagimong magulong balay na gusto, tawag ka mag-asawa. Siyempre, di mo na mawala ang problema sa pamilya. Kung na kayo mangkong kikip-eskwila o mangkong kay-eskwila pa, tabangan mo. Hayat ka mo, minyo, dapat eskwila kayo mangkong. Kaya ako, bago ko na minyo, sa 27 ko na minyo, 27, ako umangkot sa eskwila sana ako ang duha. Pag kumano sa umangkot nga eskwila, kaya ko na minyo. Ano lang, sinabangay lang good kay di mo ta dato. Di mo ta ipanganak na dato. Okay, dahil sa ato activity karon ay anyo lang ko sa inyo na naminaw lang ta. Okay? Focus lang ta sa karon ng adlaw kung kaya to kanato para ma-absorb na to ang kwan sa itodlo. Para pagdating sa aktual na mga senaryo na may tapos sa dagat, kung asa pa nga body of water, okay, lake, upa ba, dagat, at least kabalo na mag-usay buhato ninyo. Kaya dapat maging kwan mo, seryoso. Kanina, akong tabang na sa inyo kaning gikwan ni ma'am karon. Ang bilis, akong tabang na. Kaya once na kayo malunod, basic life support. Okay, sama na yung mga buhaton dapat. Para magiging pakipakinabang kayo sa obesidad. Kasi skin member kayo, siyempre, dapat matuto kayo dapat sa kung anong dapat ibigay sa inyo ng gobyerno. Okay? Absorb nyo lang lahat. Yung maganda lang, absorb nyo. Yung mali, tapos na. Okay, yun lang at magandang umaga sa lahat. At this juncture, let us welcome the active and dynamic SK Chairperson of Barangay Poblacion 4, Honorable Senator Labastida. A hand, please.
May buntag sa tanan. Ato din i-acknowledge no ang pag-abot sa ato ang Sangguniang Kabataan Federation Vice President diri sa Municipality sa Clarin, Honorable Mark Ryan Duldulia. Ako yung kamay pagtahod sa ato ang Halangdong Governor, Attorney Henry Sevilla Waminal, sa ato ang Congressman sa ikaduhang distrito, Congressman Ando Waminal, o sa amo ang Sangguniang Kabataan Federation President sa Tibuok Province sa Misamis Occidental, Honorable Clara May Villanueva, sa ato ang Mayor, no, ang ato ang Action Man diri sa ato ang munisipalidad sa Clarin, Honorable Jojo Daceroa, o uban na pod ang ato ang aktibo pod nga kapitan nga sadly wala di ani karon, ang kapitan namo diri sa Poblacion 4, Honorable Jomel Sarinas, ang ato ang Local Youth Development Officer nga naa pod diri karon nga mao pod gyud katabang namo og organize aning ato ang training, Sir Aljon Marikit, ang ato ang mga SK officials from Poblacion 4 ug sa Poblacion 1, ang ato pong mga bisita karon nga aniya diri karon to participants ug ilabi na ang ato ang mga speakers maayong buntag natong tanan. Kani day ato ang training kuan din siya no, isa ni siya ka manifestation nga kaning mga batan-on sa atong barangay dili lang gyud ta magpakita kung naay kalingawan. Wala lang ta diri kung naay liga, wala lang ta diri kung naay asembleya kay naay paraffol CSK. Wala lang ta diri kung naay disco. Man day ta dapat naa. Naa ta dapat aning mga higayon nga kita makakat-on, nga kita makatabang sa atong komunidad. Kay sama pa sa ato ang database, majority gyud sa nagpuyo aning ato ang mga barangay batan-on, no? Kung wala man gani na belong sa core youth, naa sa child youth, di ba? Nagkatak magita profiling, kabalo magita na. Kone, nga isip kita, isa magita sa pinakadako o kwenta diri sa ato ang barangay, kinahanglan nga equip ta, no? With enough knowledge. Tungod aning mga butanga. Labaw na timely kayo ni karon ang ato ang training kay umaabot na ang ato ang sakay-sakay. Gituyo gid ni nga ang atong training kani yung Poblacion 1 o Poblacion 4 kay mao magid ni ang coastal area. Umaabot na ang atong sakay-sakay ug kinahanglan gyud maglingaw-lingaw ta poon naanay tay knowledge no kung magkinaon sa man gani simba ko mahitabo pero at least kung mahitabo man gani kabalo na taon sa atong buhaton. Dili lang ta basta lang mag-video, mag-live no kay moro rampant ra ba kayo na karon. Ug naay mga mahitabo, naay sunog, naay nalumos. Imbis nga mangayog tabang, imbis nga manawag sa kung kinsay angay tawagan magunsa man mag-live sa Facebook. I-post, magunhanay og post. Tinuod, dili. Tinuod. Sakto ba na? Dili. Dili. Ni nga naata dili karon bisan pa man og wala na to naabot ang majority no sa numbers sa atong mga kabatan-unan pero at least nga naa ang atong mga SK Council, naabot ang atong mga participants, ato pud i-acknowledge ang Kagidad President sa atong poblasyon sa atong barangay Poblacion 4, Sir Kenen Morilla nga naabot diri karon. Ato gini siyang i-encourage kay ato yung i-empower ang ato ang Kagidad kani day sila napili nato ato ang atong miagi nga asembleya. O nga karon dili nato ni hamay-hamayon lang ang ato ang training kay dako kayo ni og dako kayo ni patabang sa ato ang barangay. Ug usa pa ana tungod kay whole day man ta ani para pod nga dili ta kapuyon. Para po nga sakto po na itong pagpaminaw, giandaman po tawag snacks. Sa itong pagpaka na ito, LYDO, nga mong ginangita og snacks para na ito diri. Walang na, ang ta nga daghan taog matunan, o ang atong mga matunan, ma-apply na ito pohon. Wala man ta nangandoy nga, ang ta, ma-apply na ito na nga naay mahitabo nga dili maayo. Pero at least, kung naamang gani mahitabo, simba ko lang, at least, ma-apply na ito sa atong natunan diani. Maulang na, og daghang salamat, maayong buntag ka natin. Thank you so much, our dearest SK Chairperson, Honorable Sheena Faye Labastida. And now, let us welcome a message of support from our charming, active, and compassionate Sangguniang Bayan member, Honorable Mark Ryan Duldulia. A round of applause, please. Manyagong buntag, Kampia Gandaw, maayong adlaw, good morning everyone. So, before ko mo give sa akong support, I would like to acknowledge no or atong
priming i-mention, kanang priming yung tingnan mo, i-mention na mo si Governor Henry S. Womenal, si Pong Ando Womenal, si Vice Mayor Riza Womenal, si Mayor Jojo Roa. Kaya na sila permitting na sila paningkamot para sa mga kabataan, para i-develop ang mga kabataan din sa lungsod sa Clarin o sa tipong probinsya sa Misamis Occidental. So busa, kana sila nangita na sa pamaagi through our very own LYDO sa mga sangguniang kabataan, sa mga other officials like ato ang LGEM, ato ang Coast Guard, ato ang mga uniform personnel nga kita tanan ma-aware o naay mag-gather na knowledge para sa mga prevention o mga basic knowledge like basic life support. So mao na siya ang atuang atong mga atong public servant na permitted yung gasuporta sa atua. So kana sila mo nang permitted yung sila ginamention kay sila may nangita o budget o mga programa para sa kabatanunan. So I would like to also to recognize the two SK chairman of the two barangays. So ang populasyon ono si Honorable Freddy Alima, Palihog Chair, Lindog, si Honorable Sheena Labasida from Poblacion 4 ang mooy dayag aning venue. Din ato ang LGN na si Ma'am Meme, si Sir Bruno, ato ang Bosgar ug ilang mga team nga naadud karon para muhatag og mga knowledge para sa atua. Dinaapod ato ang mga media partners nga perminti ka cover para pod dili ra maguna siya dili ra may tabo, no? Naapod na siya puhon na ay programa si Mayor nga para pod sa mga nagpuyo sa Daplin Suba. Dili lang puro Daplin sa dagat. Kinapod ang mga lumulupyo sa kanikapan, masabot o katong mga dayo sa lain-lain lugar nga mapoy ang knowledge na lumulupyo dito maka tabang po sila in kaso simbakong na may tabo. So kani ang basic life support na po ni sa youth development, no? Nasa mandato po ni sa mga SK nga to provide at least guidance and knowledge on how to prevent or at least spread awareness among the youth, no? Na sa tuang balaod sa tuang constitution, sa atong 1987 constitution, the fundamental law of the land nga ang batan-on na ay vital rule of youth in nation building. So kita na atay mga rule na tagsa-tagsa nato para empower ang matag-usa nato para sa tuang nasod. Dili lang sa atong komunidad pati na sa tuang nasod. So busa ang kana siya nga mga programa ani dili din para sa mga kabataan, dili din para sa mga SK or SK official para po ni sa mga kabataan. Sama sa mong ginaingon nga dili successful ang project or programs ni SK kung walay suporta sa mga batan-on. Kaya kana siya, dili ra na siya para sa mga SK, kundi para na siya sa mga batanon. O sama sa ginaingon ni Mayor, ni Kuya Aljon, nga dili pwede na ay mabilin sa ubos. Kailangan jud na kitang tanan muarsa o mupadayan sa pag-ansenso. Mao jud na ang mantra sa tuang province ni Governor Henry nga ang isa mismo magpuyong balinawon, malambuon o malipayon. So kani siya sama sa giingon ni Honorable Sheena nga ang kaning basic life support dili ra ni siya para sa pag simpako na metabo para po ni siya maka-share mo og knowledge, no? In kaso kung dili lang diyan sa lugar ninyo mahitabo o sa lain pang kuan na naamo maka-witness or dili lang puro video sa mga sagingon ni Honorable Sheena. Kay kana siya para ra ni sa mga kabataan o para po makatabang mo sa inyong mga kaubang kabataan, no? Busa ang ako lang ipamaliw sa inyo nga kita maminaw o ato ang isulod sa atong mga una-una ang mga makatunan nato karon ug ma-apply nato pohon simbako lang. So busa ako ang dakong pagsalamat sa duha ka chairman nga nagpahigayon ani isuportaran sa ato ang LYDO nga si Kuya Aljon Marikit, sa ato ang mayor nga permente jud nga suporta sa mga kabatan-unan. Dili jud siya magbalibad basta maayo lang jud ang mga programa. So busa daghang salamat sa tanan. So maminaw ta ani o mabuhay po kayong lahat. Thank you so much.
SB member Honorable Mark Ryan Doldulia for that inspiring message for everyone. Now let us welcome our distinguished speakers who will share their expertise and insights with us during this training session. Let us welcome our first speaker, a registered nurse, Miss Gary Ann L. Pasco. A round of applause, please. So ato na lang ko anong so maminaw lang ta. I think na may gihatag sa inyo nga papel na you can take note kung sa mga dipang discuss diri no. So before to mag-start, I would like also to discuss about the rationale behind nganong pahigayon tawag orientation. We call this one as an orientation because the training proper, kung mahibawa ninyo, sa BLS, it will take 5 days yun. Sa BLS na to, na training, together with the first aid, as well as ang kaning wasar na to. So, especially karon, according to Sir, na new guidelines sa ato ang wasar, we have 2 weeks, sir, no? Body conditioning, na nagit siya kakuan, then 1 week for night pre-entry, which is including the kuan, katong swimming, okay, underwater swim, then apo written na exam. So, mao gyud na siya ang standard nato when it comes to training. For now, this is a preliminary action lang sa nato, para i-prepare mo if in case naana ta katong proper training nato o 1 week, at least naana mo yung knowledge, naana mo yung background all about it. So for now, kay i-consider nato ang time allotment mo, we have only 1 day, half day sa BLS, half day po sa introduction nato to WASAR. So medyo kulangon kita nga to ang time, but we will try our best na at least man lang ang katong pinaka-basic ma-introduce namin sa inyo para in due time na naanatay proper training, dili na mo makalitan. Okay? So first, let me discuss to you the introduction to first aid and BLS. So more on lectures ako karon. Right after me, the second speaker will have the demonstration na dayon. Okay, right after the demonstration, we will pick randomly, if ever kung kaya yun sa time, pero randomly we will pick someone, kami ang magbuot kung kinsa ang mo ang pa-return demonstration sa ato ang CPR. Okay? So let's start. So, nag-snap naman mo, mulang tao lang ko ninyo, while kakaon-kaon mo, hingga lang ko kung sa'y lami. No? Pero anak na tana, okay? So first, we have first aid. What comes into your mind kung musulti ta o first aid? Any idea? Bandaging? What else? Band-aid? Isa pa? Ha? Short? Isa man short? Before the eye, nag-introduce naman din sila, sir, no? So, before pa mag-start, mag-introduce po di eye ko kay unfair po kaayo, makamura ga-introduce ganiya, din kami wala. But anyway, I'm Jeremy Pasco from Municipal DRRM Office, a registered nurse, and the DRRM Technical Focal Person. And limay uyab, isa iba na. Joke lang bitaw. Sa iba na, oy, binitaan na mo dinaga na, kay basi sa sige na itong dinagan, 1 plus 1 equals 0, yun ta. No? So the right person will come. Kato mga single ganiya, ayaw mo kakuan, ayaw mo kaguon kung single pa mo. No? So kami na natin magdali, pasakitan na tayo, pag umadlaan na gihapon. Yes! Wawa na sa taga-first ward. Na kung single, career first, before uyab-uyab. Kung single daw, dagan pagpatigom. Kung nag-video na ka, mausap na ang atong priorities. Yung pa ni Sir Donald, ang atong priority na yun, ang pamilya na yun. So while single ka, hala, enjoy ang tigom. No? So let's proceed. So again, mabalik ko ang first aid. Unsa ganitong first aid sa layman's term nato,
paunang lunas. Kinsay ko diri nag-nursing diri. Si Kuan, beautiful voice, no? Ganaan ako si mong talent. Kana yun yandong na ako nga dili matagatag sa first aid, paunang lunas. I think na-discuss na po din sa inyo, ha? Dayon, first aid is an immediate help. Itong paunang lunas to provide to a sick or injured person until medical help arrives or becomes available. So, pwede na di ay tamang first aider maski dili pa ta medical professional. So, naaman gisgot man diri o until professional medical help arrives. So, pwede ta mag first aid maski wala tay background sa medical. Okay? The next is basic life support. Mao ni siya ang tawag nato o BLS. BLS is an emergency procedure. Hindi kayo maklaro, no? Yes, ma'am. Ako na lang ikuan na lang ninyo. Magbulit-bulit na lang kung anak naman siguro mo anak sa school, no? So, an emergency procedure that consists of recognizing respiratory or cardiac arrest or both the proper application of CPR to maintain life until victim recovers or advanced life support is available. When you see CPR, means cardiopulmonary resuscitation. So cardio, it refers to heart sa ato ang kasing-kasing. Pulmonary, it refers to our respiratory organing sa ato ang pagginhawa or sa lungs nato. Resuscitation means revive, atong buhion or atong ipa balik o action ang ato ang heart and respiration. So mawala siya ang BLS nato. So unsa may objectives or tinguha aning first aid nato? Number 1, yung nga tinguha nato is to save lives. Sumusalbar sa kinabuhi. Anong mag-first aid basta? Of course, para salbar nato ang kinabuhi sa katong tao. The next, prevent harm and further complication. So, kung mag-first aid galing ka, dapat naagid tayo basic knowledge. Kaya kung magpataka-taka ka o first aid, wala ka kabalo, imbis maluwas pa ito nimong tao, tungkol kay wala ka kabalo, usahan pag first aid, na samutan, na hinoon, or discussion, or even worse yun, mamatay. Kailangan ang imuhang application sa first aid. And the next is to seek immediate medical help. Ma'am, nakoy nadunggan kaniya, kung saan ka nato, no, as an effective first aider, kung wala taan ng mga gamit, kung saan ka nato, pwede na magyapon ta matawag o first aider. Pwede na gyapon. Kaya ang third objective mo, dapat makapangayo dayon ka o tabang sa katong mga personnel na naay capacity to address the medical emergency. The next nato is to provide reassurance. Reassurance, dili broad pasabot nga kuan, ayaw ka bala ka, mamatay na lagi na. Ayaw ka bala ka, mamatay na siya. Naapoy uban, mamuriasyon na. Mabuhi palagi na, pero obvious na kaayo nga patay siya. Naamang gudta sa nursing kaning therapeutic communication. Di ba naa sa ana no? Sa reassurance nato, dili buot pasabot nga i-assure nimo nga mabuhi yun na nimong tawhana. Dili ka mo declare na patay na kay only the doctor will declare na kanak siya nga pasyente. Pero nalubat pa? Nalubat siya. Balik ko yung take out. Okay. So like I've said, pwede ni mo siya i-reassure, pero dili ka pwede maghatag kung si tawag ana. False, ano, ang sana, ang si tawag ana.
false hope nga buhay pa rin siya, bisag klaro na kaayo mo. So, reassure lang nato nga ma'am, okay na na, relax lang, ingana lang, pero kanang muhatag ang false hope, dili sana nato siya i-apply. Then, unsa may mga legal concerns nato, dapat natong bantayan when we render or we administer first aid. So, number one legal concern nato is consent. Dili both pasabot na train na kag first aid, kabalo na kag first aid, even isang pag RN ka, doktor ka, always yun na ang consent. Mananghid yun ka. Kaya even sa ospital, pag maadto mo dito na yun ay consent ihatag sa inyo ha. Kay basin unya, taka kag duol diha, dili day siya gusto magpatabang, ikaw panooy sadaan. Akin sa nakakita atong Facebook post gabi or balita nga naay rider na disgrasya din gitabangan sa nurse ang naitabo gipusil noon ang katong nurse nga gusto unta mutabang. So ingana na mga instances no always good nga naa kay consent nga mutabang ka. Kay pataka lang kag duol diha aburido ang ulo sa kakaimong tabangan or base na kay nung siya na nagbikil mo before tayo na nila ko malimalus niya. So ingana no, legal concern nato number one is consent. The next is duty to act. You are organized by our SK Federation and the LYDO. Kani siya gi-organize mo because the LGU Clarin through LDRRMC mag-plan mi nga mag-create yun of youth responders. So, naapamiilatag ani together with our Vice President and Sir Aljon sa kung saan na mo pag-organize ang inyong youth para naanatay mga youth responders no kay kung makita ninyo sa LGU gamay ra gyud ang amo ang manpower during the baha last 2022 gamay ra gyud outnumbered gyud kaayo mi when it comes to kuan response na binag-binag po na. So at least karon i-capacitate na mo ang youth kay kamo may aktibo kaayo ang bata-bata pa kusgan pa kamo ang amo ang kuan as an allied additional allied member sa ato ang response group diri sa LGU Clarin. So second legal concern is duty to act. So na-train naman mo dapat na ang sense of responsibility ninyo nga mutabang ko. Mukuan ko first aid. Dili kay, hello, anong na-disgrasya dito. Mudaga na noon ka kay mahadlo ka mo tabang. Okay? Then next is standard of care. Dili lang ta basta-basta mo hatag og first aid nga wala sa standard. Kay basin unya, kato akong ingon ganiya, nga do no harm sa imuhang patient or sa imuhang victim. Kay basin unya, ang standard di ay sa bali, ibis dili nimo tandubon, kabantay mo anang kinaraan nga tradisyon nga pagmapiang straight birahon kay para dili masingkaw. So basin giingana ninyo kay ang inyong knowledge pa before is the traditional way katong sa mga kinaraan nato nga birahon nato para mo straight pero wala mo kabalo sa medical standard ana dapat ang balik dapat immobilize na siya or dili